Kaya ang My Hero Academia Chapter 418 ay sa wakas na ilabas at dito ay dumating sa thrilling twist ng emosyonal na pagtatagpo ni Midoriya at ng batang si Tenko Shimura. Magagawa ba niyang masmash ang kadiliman na nakatira sa loob ng nawawalang kaluluwa? Magagawa ba niyang masuntok ang batang iyon o may isang bagay na tragic ang makakasira at babago sa kapalaran ni Shigaraki at Midoriya magpakailanman? Ating tutunghayan ito. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 418 na may pamagat na A Small Heart. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto natapos ang nakaraang chapter kay Midoriya na nagawang masmash ang kanyang sarili sa psyche ni Shigaraki kapalit ang lahat ng quirk ng nakaraang gumagamit at ngayon ay kaharap si Tenko sa kanyang alaala ng pinakamasamang sandali ng kanyang buhay. Si Midoriya ngayon ay nasa lugar kung saan niya gusto at sa wakas nagawa niyang makaharap si Tenko at pumunta patungo sa batang lalaki at mabilis na pinigilan siya mula sa aksidenteng pag-activate niya ng kanyang quirk. Sa kasamaang palad para kay Mon kahit na ito ay isang rewind si Midoriya ay masyadong mabagal, at muli walang awang pinatay ni Tenko ang kanyang inosenteng kaibigan. Si Midoriya na nagulat at natakot dito sa nakakakilabot na alaala ay kumuha ng sandali habang siya ay huminto sa kanyang pagkilos. Gayunpaman, habang ginawa niya ito, ang alaala ay nagpatuloy habang nakita niya ang kapatid ni Tenko na si Hana na paparating mula sa kanyang likod patungo sa natatakot na si Tenko. Pagkatapos ang alaala ay nagpatuloy gaya ng nangyari noon na si Tenko ay nagulat at umiiyak sa kanyang kapatid na desperadong ipaliwanag ang kanyang sarili habang nakita ni Hana ang disaster na ginawa ng kanyang kapatid. Habang si Tenko ay patungo sa kanyang kapatid na may pag-asang tutulungan siya sa halip maaksidenteng edike siya gaya ng kanyang ginawa noon, sa oras na ito sila ay magkahawak kamay ni Midoriya na ngayon ay bumalik sa kanyang batang sarili, pero hinawakan niya ang mga kamay ni Tenko, at kinukuha ang pinsala ng decay sa kanyang katawan. At sa pagkilos na ito, gaya ng inyong inaasahan si Midoriya mismo ay nagsimulang ma-decay, pero habang ito ay nangyayari, sinabi niya kung paanong ang alaalang ito ay isa lamang likhang isip na mundo. At kaya kung ipopokus niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa pag-visualize ng kanyang kamay na hinahawakan si Tenko maaari niyang magawang mapanatili ang kanyang anyo at mapabagal ang decay. Si Midoriya na nagawang mahadlangan si Tenko sa alaalang ito ay nagsimulang mag-react sa ginawa ni Midoriya na tinatanong siya na may luha sa kanyang mata kung bakit niya ginagawa ito. Si Midoriya na mayroon ding luha sa kanyang mata ay nagsimulang sagutin ito nang ginagawa niya ang lahat ng ito dahil nakita niya si Tenko na umiiyak. Pagkatapos sinabi ni Tenko kay Midoriya na siya ay naniniwala na ginusto niya ito, pinili niyang patayin ang kanyang pamilya, pinili niyang sirain ang kanyang sariling tahanan, dahil kung hindi niya piniling gawin ang lahat ng ito hindi niya kailanman maiintindihan kung bakit siya ipinanganak ng ganito, bakit siya ay ipinanganak na may abilidad at purpose na sumira. Pagkatapos ang emosyon ni Tenko ay nagsimulang dumaloy sa kanya at direkta kay Midoriya na pumuwir sa kay Midoriya na mas lalong mahirapan laban sa kanyang nadidikey na katawan at sa kapangyarihan ni Tenko. Gayunpaman habang ang emosyon na ito ay naipapasa kay Deko, nagsimula pa niyang maintindihan si Tenko, naramdaman niyang ang emosyon ni Tenko ay kasalukuyang naibalance sa pagitan ng galit at kalungkutan, at catharsis, at kaguluhan, at ang kailangan lamang gawin ni Midoriya ay tapikin ang sukatan sa kanang bahagi para maipalabas ang lahat ng ito. Pero ito ay walang dudang hindi madali habang naramdaman ni Tenko itong emosyon nagsimula niyang maalala ang lahat ng taong nag-abandona sa kanya at nagbaliwala sa kanya sa kalsada pagkatapos nitong alaala. At habang mas lalo niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Midoriya, sinigawan niya ito para umalis pero ang tipikal na Midoriya ay nanatiling resilient at sa halip na umalis pinagpatuloy niyang hawakan ang kamay ni Tenko na sinasabing siya din ay nakakaramdam ng ginhawa kung may isang tao ang nakahawak sa kanyang kamay, habang naalala niya si Ada na hinahawakan ang kanyang kamay sa panahon ng kanyang laban sa Class 1A. At habang ang kanyang dalawang kamay ay nagsimulang madiki inilagay ni Midoriya ang kanyang katigasan ng ulo kay Tenko, tiningnan siya sa kanyang mga mata at sinabing ito ang dahilan kung bakit ako nandito, at parehong sina Tenko at Midoriya ay bumagsak sa lupa habang ang mundo ay nabura sa kanilang paligid iniiwan sila sa kulay puting mundo, habang isa na namang alaala ang lumitaw sa ulo ni Tenko, at ang isang ito ay mas masaya.
Habang makikita natin si Tenko sa isang playground kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sina Mikan at Tomo na nagkukunwaring mga heroes at villains, ang kanyang kaibigan na si Tomo ay lumingon kay Tenko at sinabing sa oras na ito maaari niyang gawin ang parte ni All Might na nagdulot sa batang Tenko na ngumiti. Pero ang alaalang ito ay mabilis na naglaho habang sa void si Tenko na nagsisimulang maging kahawig ang matandang Shigaraki ay sinabi kay Midoriya na ako ay isang villain. Kinamumuhian ko at sinisira ang mga bagay, at sa mga salitang ito, makikita natin sa likod ni Midoriya at Tenko ang pagmumukha ng buong League of Villain kasama si Twice habang si Tenko ngayon ay nagmumukhang si Shigaraki at nagsimulang i-decay ang kanyang sarili ay ipinagpatuloy na sinabing kahit na kung ang lahat ng aking galit ay mawawala at ako ay magiging walang laman, ako pa rin ay mananatiling maging isang hero para sa lahat ng mga taong ito, ang mga villain. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa tunay na mundo kung saan makikita natin sa buong mundo na may ilang tao ang nag-cheer kay Midoriya at ilan ay nag-cheer kay Shigaraki na ninanais nilang siya ay sumira. Balik sa Police HQ, isa sa mga officer ang nagsabing ang mga daliri ni Shigaraki ay nagsimulang mawala habang ito ay nagmumukhang si Shigaraki ay sumusuko. Habang si Shigaraki ay ginagawa itong breakthrough, sa realidad gusto niyang maging tila isang hero sa partikular na mga tao, at isa na namang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan, isang alaala na hindi niya pagmamay-ari. Habang makikita niya ang isang alaala ng kanyang ama na si Kotaro Shimura na tumigil sa sidewalk at nakikipag-usap sa misteryosong tao mula sa isang construction company, gayunpaman ang alaalang ito ay hindi mula sa perspektibo ni Kotaro, pero mula sa ibang tao. Si Shigi na nakita ito ay tinawag si Midoriya na nakikita din ang lahat ng ito na ang alaalang ito ay hindi niya pagmamay-ari. Habang ang alaala ay nagsimulang bahagyang nabago at makikita muli natin si Cut Arrow maliban sa oras na ito siya ay nagkakaroon ng dinner sa misteryosong tao at umiinom ng wine. Pagkatapos ang misteryosong tao ay hinawakan ang kanyang baso bago tingnan si Cut Arrow at tinanong sa kanya ang tungkol sa quirk ni Tenko. Pagkatapos dito kung saan at mula sa kawalan ang lupa na nasa ilalim ni Midoriya at Shigaraki ay nagsimulang mag-transform at mabago sa isang napakalaking ulo ng walang iba kundi si All For One. Pagkatapos itong ulo ni All For One ay binuksan ang kanyang bibig at kinain ang alaala ni Shigaraki bago tumayo na nagdulot sa sugatang Midoriya para mahulog bago pasigaw na sinabi ni All For One ikaw na hangal na vessel, itong walang kwentang bata na ito ang nagpabago ng iyong puso, gusto mong maging malakas nang hindi mo tinatanggal ang iyong kahinaan, isa kang hangal Tenko Shimura, hanggang ngayon, hindi ka kailanman gumawa ng sarili mong desisyon. Kaya dito nagtatapos ang My Hero Academia Chapter 418, kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.